May gusto lang ako ipakita sa inyo. Meron na naman kasing hindi baga karumal-dumal. Baga hindi katanggap-tanggap na nangyayari sa bansa natin ngayon. Kasi mga mukha, before, nung unang pasok ko kay Joyride, medyo matagal na rin. Yung si Barok pa yung gamit ko kasi pagkakuha kay Barok, pinasok ko agad sa Joyride yan eh. So, almost magti 3 years na din. Nung panahon na yon hindi pa ganito kalala yung mga krimen na nangyayari. Kaya, kay Barok, bumibiyahe talaga ako doon magdamagan. Minsan nga, nakakauwi pa ako ng alas 5 ng umaga, alas 4 ng umaga. Nag-overnight talaga ako ng pagbiyahe kay Joyride dati, nung gamit ko pa si Barok. Pero, sa panahon ngayon, mga kamuka, sa tindi ng mga nakawan ngayon, patayan, agawan ng motor, talagang wala nang bagay na makakapag-convince sa akin para bumiyahe ng overnight sa gabi. Kaya kung mapapansin nyo, tinitiis ko yung init ng araw, tinatsaga ko yung traffic sa umaga para safe lang ako sa biyahe, sa paghahanap buhay, katulad ng hanap buhay natin. May napanood kasi akong video ngayon lang. Siguro nakasampung ulit ako nito. Tinitignan ko kung ano yung nangyari. Talagang hindi ko ma-imagine pag sa akin nangyari ito. Ito pakita ko sa inyo mga kamukha. Sa mga kapwa ko MC Taxi dyan, siguro napanood nyo na to. Ito. Ayan o. Move It Rider to. Pagkababa nung pasahero, sinaksak siya sa tagiliran dito. Bumuelo. Tapos, ewan ko kung napanood nyo na to. Move It Rider naka NMAX. Pagbaba nung pasahero sa likod, umikot, sabay binunot yung patalim, sabay inasinta muna yung tagiliran, sinurbol talaga, sinungkit dito. Sureball patay yung Move It Rider. Nakita ko rin sa post na namatay. Condolence dun sa family nung Move It Rider na yon, na nakakaawa talaga. Kasi ako as MC Taxi Rider, alam ko talaga yung pakiramdam ng buhay ng pag-MC Taxi. Kaya po siya nakakaawa to. Kanina pa nga ako umiiling-iling dito habang pinapanood to eh. Kaya ngayon, sobrang mapili talaga ako sa pasahero mga kamukha. Hindi ko na nga napapakita sa video, pero may mga time din na may natatanggihan din ako na pasahero kasi hindi maganda yung kutob ko, or dun pa lang sa address, or dun pa lang sa drop-off, pag hindi na maganda yung kutob ko, hindi ko na lang iniisip kung magkano yung bayad. Usually kasi yung mga ganito, yung mga ganitong kriminal, nagbubook sila ng malayo, yung naglalagay sila ng maraming tip para, alam mo yun, i-grab ng makakakita ng booking. Nakakaawa sobra. Pero mo, magdamag na siguro bumabiyahe to si Papso, tapos nasungkit pa siya dito. Kitsilyo. Ayan, kinuha yung NMAX niya. Meron namang tumulong, kaso syempre, hindi rin masyado nakatulong na ano. Pag ganito, shoot to kill nyo na to. Grabe na to. Handa nang pumatay yung mga kriminal ngayon. Lugi tayo, no? Paano kung self-defense, no? Tas napatay mo yung ganito? Ikaw pa yung makukulong, no? Kawawa tayo yung mga lumalaban ng patas. Kasi yung mga gumagawa ng ganitong gawain, wala na sa kanila yung buhay nila. Baga, handa rin silang mamatay na if ever na ma-shoot to kill sila ng pulis. Baga, baga ang tawag sa ganon, yung palag-palag na sila dead or alive na dun sa ginagawa nila Kawawa lang talaga yung mga nabibiktima. Sobrang nakakaawa si Paps Pucha. Ang daming ulit ko nang pinanood to. Tinamaan, wala siyang kalam-alam na sasaksakin siya. Kaya nakaganito lang siya sa may motor niya. Ayan, hinihintay niyang makababa yung pasahero niya. Hindi niya alam pagkababa ng pasahero niya, sasaksakin pala siya sa tagiliran. Grabe. Nakakaawa, sobra. Hindi lumalaban na